Ngayon nga ay i-challenge ko ang sarili ko na makagawa ng isang buong gown sa halagang 1,000 pesos. Kung nagtitipid kayo kagaya ko o naghahanap kayo ng mas mura, ay suggest dito na kayo dumiretso sa Divisoria. Kasi dito rin ako bumibili ng mga supplies ko, specifically ng mga tela at syempre nitong mga accessories na kailangan ko talaga kapag nagtatahi ako. I suggest na kapag pupunta kayo dito, make sure agahan nyo ang punta para makalibot pa kayo kasi napakaraming bilihan dito. This time na nagpunta ako, talagang halos magsasara na sila dahil alas 5 na yata ako nakarating. Kaya ito, nagmamadali na rin talaga ako mamili ng mga kakailanganin ko. Kaya I suggest pag pupunta kayo, agahan nyo na lang para hindi kayo gahol at talagang makakapili kayo. Kapag kailangan nyo ng mga gamit na pantahe o kaya ng mga accessories or materyales, talagang halos lahat dito sa Divisoria ay makikita nyo na. So ito nga palang pinupuntahan ko ay yung eskinita na malapit sa Divisoria Mall. Pagkatapos ko ang bumili ng mga accessories at ng mga kung anik-anik, dumiretso naman ako dito sa eskinita ng Ilaya dahil dito naman ako bibili ng tela. Ako lang ba o may naka-experience na rin sa inyo na pumunta dito sa Divisoria at hindi pinagbigyan na bumili ng ilang yarda lang ng tela? Hindi ko sure kung bakit pero may mga seller dito na ayaw nila ng kokonti lang yung bibilhin mo. Pagka-uwi nga ay nagsimula na rin ako agad mag-sketch ng aking bubuing gown at ito nga yung peg ko. Tignan nyo na lang sa dulo ng video kung nasunod ko ba siya o hindi. Sinimulan ko nga dito sa paggupit ng felon kung saan ito yung gagamitin kong pampatigas para sa bodice ng aking bubuing gown. Pag mga ganitong gown nga yung tinatahi ko, hindi na ako masyadong nahihirapan kasi meron naman na akong template or measurement kung saan ito yung nagisilbi kong pattern dahil sukat na ito sa katawan ko. Kung nagtataka kayo dito sa pinaplansya ko, ito yung tinatawag na interfacing or fusing kung saan pinaplansya siya at didikit na ito sa tela. Ito yung nagsisilbing pampatigas para hindi agad nalulukot yung tinatahi natin. Kung makikita nyo, meron na nga akong mga patterns kaya hindi na ako gaanong nahihirapan kasi ito mamaya pagdudugtungin ko na lang siya dahil meron naman na tayong susundan. Ngayon naman, itong nagawa natin or nagupit ko kanina ay ilalagay na natin siya sa main fabric na ginamit ko. Ito naman yung Candy Crush. Hindi ito yung Candy Crush na laro ha. Candy Crush lang yung tawag sa tela. Kaya kung nagustuhan nyo yung mga gantong klase ng tela at maghahanap kayo, ang itanong nyo lang sa Divisoria ay Candy Crush fabric. Marami sa inyo ang nagtatanong kung saan ko nga ba nabili itong aking Jaguar Mini Portable Sewing Machine. At ito nga ay nabili ko sa Shopee na nagkakahalaga ng 4,500 pesos. Hindi ko lang alam kasi medyo matagal na ito simula nung nabili ko. Hindi ko lang sure ngayon kung ito ba ay nagmura o nagmahal. Pero isearch nyo lang siya sa online shop sa Shopee. Ito namang pads ay naglagay na rin ako. So nabili ko naman ito for only 80 pesos. At kailangan ko talaga ng padding kasi alam nyo naman wala tayong ibang papalaman. Ngayon nga, halos ganun lang din naman yung process na ginagawa ko sa lahat. So ang total nito meron na siyang 3 layers. Meron para sa inner lining, interfacing at meron din para sa ating main fabric. Matrabaho talaga ang magtahi at hindi talaga siya madali. Kaya salute talaga sa lahat ng mga mananahi na hanggang ngayon patuloy na nakakapag-produce ng mga magagandang gowns. Ito na nga yung nabuo ko sa unang 4 hours ko ng pagtatahi. Ito yung inner lining at ito naman yung kanyang outer part. Kita nyo diba? Katulad ng sabi ko kanina, meron siyang interfacing para mas maging well-structured and syempre para mas tumigas at hindi agad nalulukot. Kakauwi ko lang nito galing trabaho kaya medyo nagmamadali na rin ako dito para matapos ko rin to kaagad. Kita nyo naman na nagpa-pattern naman ako para sa ating gagawing skirt. Pag ganitong mga gumagawa na nga ako ng pattern, talagang nag-aalala na ako kasi what if hindi pala tumugma o meron akong mamali sa sukat. Pero thankful naman ako kasi sa katagal-tagalan ko nang nagtatahi, hindi pa naman ako nagkamali. Kung nagkamali man ako, it's either malaki siya or merong sobra. Pero okay na yun kaysa kulang kasi yun talaga yung pinakamahirap kapag kinulang tayo sa tela. Nakakatuwa lang kasi every time na may mga event at nagsusuot ako ng gown, lagi nila tinatanong kung tahi ko ba yung sinusuot ko. And sobrang nakaka-proud din kasi talaga dahil syempre hindi naman lahat ikayang-kaya magtahi. Ayan, kaya maraming salamat sa lahat ng natutuwa no sa mga tinatahi ko pero dahil sa inyo nape-pressure ako. Char, hindi! Bodice plus skirt is equals to gown. Ayan, napagdugtong ko na nga siya. Pero syempre, bago ako magsimula sa pagde-design, kailangan ko munang i-fit yung aking overall gown dahil kapag hindi ito sumakto, talagang yari na tayo. Kahit may design na yan. Pero kung hindi naman kasya, talagang mahirap na yung suotin. At kitang-kita nyo, tuwang-tuwa na ako nitong time na to kasi at least meron na akong base or foundation. So, ang ngayon, kailangan ko na lang talagang gawin ay lagyan siya ng design. Ang motif nga ng aking gown ay ito, gold and violet. O, diba? Para siyang
ube cheese pandesal. Uy, hindi. Favorite ko lang kasi talaga yung violet. Tsaka nakikita ko kasi na talagang maganda yung combination niya sa gold dahil angat na angat yung kulay. Dito naman, bago talaga permanently ilagay yung mga design, kailangan ko muna siyang i-layout kung saan talaga siya banda ilalagay para kahit papano na-visualize na namin kung ano nga ba or kung saan namin siya ididikit. Nung mga time nga na ginagawa ko ito, 2 days na lang at magi-event na. So, kailangan talaga ngayong araw habang ginagawa ko to, matapos ko na yung aking pagde-design. At kung makikita nyo, dinidikit ko lang siya using E7000 na fabric glue. Matibay naman ito, pero kung meron lang talaga akong mahabang time o mahabang preparation, talagang tatahi-tahiin ko yan isa-isa or mano-mano para mas matibay. So, ito na nga yung overall price ng lahat ng mga nagastos natin para dito sa buong gown na to. At mamaya-maya lang i-reveal ko na rin ito sa inyo. Ngayon, tingnan natin kung nakapasa ba ako o hindi para sa ating 1K peso challenge. Ang sagot ay... hindi. Hindi talaga madali na pagkasyahin ito sa 1,000 pero masaya pa rin naman ako sa presyo niya na 1,240 pesos kasi itong presyo na to ay halos presyo na rin ng isang rented na gown. Pero this time, since ako ang bumili at gumawa, nakatipid pa rin naman ako. So ito na, i-reveal na natin.